Hello everyone, it's me again, Burn Time, and you're watching HPT TV. Another day, another vlog for you to learn how to clean or to fix yung umaamoy na gasolina dito sa Toyota Corolla Altis 1.8G natin. Yan, matik. Pero bago natin tuloy yung video, please huwag mo nang kalimutan na hit ang subscribe button, like at share nyo itong video na to para makatulong sa iba at makapagbigay ng idea. At syempre, comment ka sa comment box sa mga master natin dyan na mas marunong sa atin, mga mechanic by profession. Ayan, input lang kayo sa comment box natin, section. Tapos syempre, follow nyo rin yung Facebook page natin, Burn Time HPT TV also. At syempre, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta mga ka-DIY master natin dyan. Okay? So, good morning sa inyo at sa ibang lugar, good evening at good afternoon. Tara na, huwag natin pahabain. So ayan, nandito tayo sa Toyota Corolla Altis natin. Medyo may issue. Ang issue niya ay minsan umaamoy gas, minsan nawawala naman. So pag check natin, kadalasan dito sa loob, yung hose na papunta dito, may mga hoses yan. May bakal, may plastic, may rubber. So check natin. Pero bago natin may check to, siyempre tatanggalin natin itong mugs. At ito yung mga tools na gagamitin natin. Ayan, meron tayong hydraulic jack. Tapos crocodile jack. Tapos gagawin tayo ng pack-bridge. At syempre, water pressure. Diba? Tapos, pressure na natin yan kasi dito. Syempre, sa katagalan na po mga ka-DIY, ano na yan. Syempre, ito, 2001 model pa to. May mga baka namunog, mga ano dyan, buhangin, putik, mga ganun. Pero tatanggalin natin. At the same time, i-check natin, baka may ano yan, may leak dito sa hose niya. Baka may kunting singaw. So, para malaman natin, i-check natin doon, tapos tatanggalin natin itong plastic cover dito. Tatanggalin natin yan kasi dito yan, nakalagay yung ano. Nangangamoy po kasi na amoy gas. Kasi namumunaw mga dumi. So, tatanggalin natin itong plastic cover dito, kung ano man tawag dito. So, tara na. Yan, lapat muna natin itong gas. Ano po lang mga ka-DIY panoorin nyo yung kung paano ko rin inayos itong jack natin kasi nag-leak na rin to. So, inayos din natin. Meron din tayong vlog para kung paano mag-ayos nito. Okay? Ito yung jack natin, dapat may tapat nyo sa tama, sa bakal. Pag mali yung pagtatapatan yung mga ka-DIY, masisira yung ano nyo. Muna natin. So, size 21. Ayan. So, hindi matanggal dito, ito yung gagamitin natin. Yung crossbar. Tanggalin natin yan. Tanggalin natin. Yun. Kaya natin tatanggalin ito. So makulit na ito. Ayan. Ito rin ko yung procedure kung paano magpalit ng shock. Ito yung next na tatanggalin natin mga ka-DIY. Pero bago natin ilagay ito, maglalagay muna tayo. Ilagay muna natin ito. Yan, lagyan natin ng ganito para sure na hindi po talaga mabagsak. Size to, tisakin na size 10. Anyway, dito na rin natin mati-check. Makapal pa yung disc brake nya. Yan, so makapal pa po, bagong palit pa po yan. Tapos ito yung sa likod nya. Tapos naka po ito mga ka-DIY. Naka EBS sensor na po tayo. Naka EBS po tayo. Ito yung sensor ng EBS yung speed sensor ng EBS. Kaya nililinisan din po ito para hindi po magkaroon ng problema doon. Minsan ho kasi nagkaka-error o yung DTS na tinatawag sa may OBD scanner. Ito lang pala marumi. Pwede rin yung tanggalin to para linisan yung sensor tapos lagyan yung WD-40. Tanggalin na ho natin ito mga ka-DIY. 1, 2, 3, mga apat lang. Marumi. Kasi siyempre sa katagalan na rin. Ngayon lang ito malilinisan. Yan So yung mga ka-DIY So, ganito mga ka-DIY kung paano maglinis o mag-maintain ng itong linis dito sa loob sa
Ito, meron pa prensa. Ayan. So, yun. Yan, sinasabi ko sa'yo, yung hose niya. Meron pa isang hose. Ito. Bakal to mga to, bakal. Check natin, ilinisan natin. Baka may ano na, konting butas, singaw. Ganon. Kasi lumalabas yung ano niya eh. Amoy niya eh. Okay? Yan, nakita niyo na mga kadiway. Nililinisan din po ito. Diba? Napakadumi oh. Ngayon lang ito magagawa. Tignan mo. Okay mga kadiway, tara. Samahan niyo ako, linisan na po natin. Tignan mo dito pa. Pagka hindi ka nagpa-underwash. At kahit na magpapa-underwash ka, kung hindi mo tanggalin yung plastic cover, hindi rin niya malilinisan. Tignan mo dito. Ano ito? Dito yan. Putik ya. Yan. Kapal. Hindi natin ito gagawin. Hindi natin makikita yung dumi. Yung butas. Wala. Saka yung dumi. Kung hindi natin babaklasin yun. Grabe mong tinong paglilinis. Para makita mo yung mga hose. At least, para maiwasan natin yung kalawang. Mag-build up ng kalawang. Kasi ang buhangin, at saka yung hangin, lalo na pag galing ka sa tubig alat, sa mga dagat, beach, kung punta ka ng beach, mag-create ng ano, moisture. Oxidation, siyempre, magkakalawang yun. Hirahin na rin natin yung tangkit. So, marami rin putik. Tapos itong hose na ito mga kadiway. Pakita ko sa inyo. Ito. Itong hose na ito, ito rin minsan ang kung saan yung pinanggagalingin ng leak. Yung amoy gas na rubber po kasi ito. Baka brittle na. So, check natin yan. Gagawa tayo pa rin bagong video. Para dyan, papalitan natin yan. Mura lang naman yan. Kaya minsan, kailangan nyo rin magpa-undercoat. Undercoat saka underwash. Hindi yung sa labas lang kayo nagpapakarwash. Dapat kayo dito sa ano. Silong. Pero okay pa yung undercoat yan. So, sasabunin natin. Ay, shampoo. Ito mga ito. Sabunin natin. So, ayan mga ka-DIY, nililinisan din po natin yung dito sa ano, kung saan yung pinagre-refillan natin ng pump. Ayan. So, pagka lilinisan nyo naman to, lalagyan nyo ng tubig at ng sabon. Siguraduhin nyo na hindi nyo tatanggalin yung takip para hindi humapasukan ng tubig at sabon yung tangke ninyo, diba? Tinawan dumi oh. So ito kasi rubber to, pakita mo sa kanila, yan yung rubber. Mapapasukan ng ano yan, tapos dito rin sa baba. Mabrushin ho natin yan. Okay? Mabrushin natin yan para matanggal talaga yung mga dumi. Yan. Yan mga ka-DIY, babanlawan na natin. Bahin natin dito. Ano, dumi oh, diba? Ano mga ka-DIY, pupunan. Ayan, panasan na natin. Panaman natin. Ayan, ito naman ang sunod natin na linisan. Hindi mo alam yan na magpupus ng kalawang. Diba? Sirain mo yung body. Paano? Ayaw natin na matapos. Ayan lang. Ayan, gaya ng po ng pagtanggal natin, ganoon din po ang pagbabalik. Ito ho, nandito sa baba. Wala ko kayong magagalaw dito, masisira. Tingnan nyo lang po yung practice. Nakatapat naman na may pagtatapat na rin tayo. So, ito muna unahin yung sa gitna. Ayan. Mas maganda, mas mainam. Palitan nyo na rin ang tornilyo mga ka-DIY. Metal screw po yung tornilyo. Ganyan lang po. Kahit na hindi sa atin itong gamit nyo, basta size 10 pwede. Tapos ilalagay na rin natin yung mugs. Yan, pag naitapat na natin mga ka-DIY, ilagay natin yung isa. Ito. Isa.
yan mga kadiway, bago ko po tapusin yung video, lalagay ko na rin apat yan tapos saka natin ibababa ito sa tanggalin natin. Ganito lang po yung process na kung saan, kung paano mag-check ng nagli-leak kung umaamoy na gasolina sa inyong sasakyan. Same procedure po ito kahit na sa mga diesel, sa mga SUV, sa any kind of 4 wheels, ganyan lang po yung ano ninyo. Tignan nyo kung saan yung side ng gas tank ninyo, yung pinagre-refillan. Kung doon sa kabila, doon yung tatanggalin yung gulong. Dito naman sa left side, dito naman yung tatanggalin yung gulong. Tapos, para makita nyo itong hoses na nakita nyo kanina. Tapos ang mas maganda nga, yung hose na nakita nyo kanina mga kadiway, pinturahan ninyo para mas kumapal, mas tumibay yung bakal. Okay? Siyempre sa katagalan din yan, pagka hindi mo nalilinisan, talagang mag-build up ng kalawang yan. So ang gagawin ko, gagawa ko ng separate video, pipinturahan namin to, i-undercoat natin. Isasama na rin natin yung bakal na yung hose. Para na kung saan, para ma-maintain natin, para mas ma-reinforce yung bakal, para mas tumibay siya. Okay, gagawa tayo ng panibagong video na yun. So sa ngayon, ito lang muna kung paano mag-check ng umaamoy o nag-leak na amoy gas sa sasakyan niyo. So nakita namin kanina, wala naman siyang butas. So ang pinanggagalingan ng amoy dito mismo. Parang siguro kailangan na natin magpalit ng itong cover. Itong cap. Ito. Kasi yung rubber dito, tumigas na. So gaya po ng sinasabi ko, pag maglilinis po kayo dito, dapat nakasarado po yung mga katiway. Maririnig nyo kung pag nakasarado na talaga yan. Ganyan. Okay? So yan, nakita nyo naman, sundan nyo lang po yung process. Sana nakatulong ulit tayo sa vlog content natin sa ngayon. Kung paano mag-check at maglinis o mag-maintain ng post ng mga gas tank ninyo. Okay? Importante yan kasi mamaya naninigayo kayo, meron na palang leak boom. Diba? So, prevention is better than cure. Sabi nga ng mga doktor. Sa HPT, dalawa lang po meaning ng DIY, do it yourself at destroy it yourself. HPT, sharing is? Sharing. Yan, medyo pagod tayo kasi maraming proseso yung ginawa natin. Yan, hoping na nakatulong ulit tayo. Share nyo to para makatulong sa iba. Shout out din natin yung vlogger natin na isa na videographer, Analog Vlogs. Search nyo at subscribe nyo rin. Maraming salamat. To God be the glory in Berntam. Signing off.